Aswang disclaimer, Tagalog version, ang kwentong ito ay isang kathang-isip na likha para sa layunin ng libangan at hindi batay sa tunay na pangyayari. Bagamat maaaring may ilang bahagi na hango sa mga alamat, paniniwala, at kulturang Pilipino, ang anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Ang kwentong ito ay naglalaman ng mga elemento ng kababalaghan at nilalayong ipakita ang mayamang imahinasyon ng ating kultura. Hindi ito nagpapalaganap ng pamahiin kundi nagbibigay pugay sa ating mga tradisyong oral at kwentong bayan. Patnubay ng magulang ay hinihikayat para sa mga mas nakababatang mambabasa. Umagang-umaga pa lang ay humahagibis na ang lumang jeep sa gitnang kalsada ng kagubatan, tinatahak ang lubak-lubak na daan papasok sa baryo ng Malasik. Sa loob nito ay tahimik na nakaupo si Elias Ferrer, isang batang doktor na galing pa sa Maynila. Bitbit ang kanyang bag na puno ng mga gamit pang-medikal at mga libro tungkol sa modernong medisina, baka sa kanyang mukha ang kaba, pagkasabik, at pag-aalinlangan. Baguhan siya sa ganitong lugar, liblib, tahimik, at punang mga paniniwala na tila ba'y hindi naabot ng siyensya. Inilagay siya roon bilang bahagi ng isang outreach medical program na naglalayong tumulong sa mga malalayong lugar. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ang baryo ng Malasik ay may masalimuot na kwento. Sa unang tingin, ang baryo'y mistulang karaniwang pamayanan, may maliliit na kubo, mga bata ay naglalaro sa tabi ng sapa, at matatanday nakaupo sa lilim ng puno. Ngunit may kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Tila ba'y may bumabantay, laging nakamasid, laging naghihintay. Pagbaba pa lang niya sa jeep ay sinalubong na siya ng isang matandang lalaki na si Kapitan Enrico, ang punong barangay. "Dok, salamat at napaunlakan niyo ang aming paanyaya. Matagal na kaming walang doktor dito," sambit ng kapitan habang iniabot ang kamay. Ngumiti si Elias. "Wala pong anuman, Kap, nais ko pong makatulong." Agad siyang dinala sa isang bakanteng silid sa likod ng barangay hall na gagawing pansamantalang klinika. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, napansin niya ang mga taong dumaraan ay panay ang sulyap sa kanya, hindi dahil sa pagtataka, kundi tila may pag-aalinlangan at pag-ingat. Wala pang 5 minuto ay narinig na niya ang mga bulungan, bagong doktor daw yan. Hindi pa niya kilala si Hilda. Sana'y hindi siya matulad sa mga nauna. Hindi mapigilan ni Elias ang pagtataka. Sino si Hilda? At bakit tila may babala ang mga mata ng mga tao? Hindi na niya iyon masyadong inintindi sa simula. Sa isip niya, baka isa lang itong lokal na usap-usapan. Kinabukasan, nagsimula na ang konsultasyon. Dagsa ang mga residente, may ubo, lagnat, at iba't ibang simpleng karamdaman. Ngunit mapapansin na tuwing may maseryosong kaso, mga biglaang pag-atake ng sakit, o hindi maipaliwanag na mga sugat, laging sinasabi ng mga pasyente, "Kay Aling Hilda na lang po kami pupunta, Dok. Siya po ang nakakaalam niyan." Sa unang linggo, ilang beses na niyang narinig ang pangalang iyon. Minsan tinatawag siyang Dalagang Albularya. Minsan na may tinutukoy bilang tagapangalaga ng hangganan. At laging may kabuntot na takot sa mga kwento tungkol sa kanya. Sinasabing may mga aswang sa paligid, at si Hilda lang ang may kakayahang bumantay at lumaban sa kanila. Para kay Elias, isa lang ito sa mga karaniwang paniniwala sa probinsya. Hindi niya agad binigyan ng pansin. Ngunit ang kanyang pananaw ay nagbago isang gabi. Habang binabasa niya ang ilang medical records, may nagkagulo sa labas ng barangay hall. Isang batang lalaki ang isinugod, pulang-pula ang balat, halos nangingisay sa lagnat. Agad niyang tinignan ito at sinubukang gamutin. Ngunit walang epekto ang gamot at tila lalo pang lumalala ang lagay ng bata. Lumingon siya sa mga magulang, "Kailan po nagsimula ito?" "Dok, kagabi lang po. May narinig kaming kaluskos sa bubong. Pagtingin namin, wala na ang bata sa higaan niya. Nasa labas siya nanginginig. May marka sa kanyang leeg parang kagat, pero hindi pangkaraniwan." Sabi ng mga matatanda, aswang daw. Napailing si Elias. Hindi siya naniniwala sa ganoon. Ngunit habang hawak niya ang kamay ng bata, naramdaman niya ang malamig nitong balat, tila walang buhay. Bigla ring bumukas ang pinto at isang matandang babae ang pumasok. Ang lahat ng tao ay biglang natahimik. Ang ilan ay yumuko, ang iba na may tila gustong lumabas. "Ibigay niyo sa akin ang bata," anya, malamig ang tinig. Nag-aalangan si Elias. "Ako po ang doktor dito, gagawin ko po ang lahat. Kung gusto mong mabuhay ang batang yan, doktor," sabat ng matanda, "ibigay mo siya sa akin." Saglit na nagkatitigan sila.
May kakaiba sa mga mata ng babae, parang basang lupa na may apoy sa ilalim. Unti-unti niyang iniangat ang bata, walang salitang inabot ito sa babae. Sa loob lamang ng 5 minuto, naglabas ito ng mga dahon, langis, at nagdasal sa wikang hindi niya maintindihan. Tinapik ang noo ng bata, at pagkatapos ay pinainom ng tila maitim na likido. Makalipas ang ilang sandali, ang batang halos wala ng ulirat ay biglang kumalma. Bumalik ang kulay ng balat. Nawala ang panginginig. Hindi makapaniwala si Elias. Wala iyon sa kahit anong libro. Wala sa kahit anong paliwanag ng siyensya. Doon niya muling tiningnan ang babae, matangkad, payat ngunit matikas ang tindig. Mukha siyang bata, pero may bigat ang kanyang presensya. Ako si Hilda, Anya. Ikaw ang bagong doktor. Tumango lang si Elias. Sa likod ng kanyang isip, may tanong na bumubuo, ano ba talaga ang nangyayari sa baryong ito? At sino ba talaga si Hilda? At doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang pananaw, mula sa simpleng misyon ng pagtulong, naging pakikipagsapalaran ito sa pagitan ng katwiran ng siyensya at ng misteryo ng kalikasan. Simula noong gabi ng kaguluhan sa Barangay Hall, hindi na maalis sa isipan ni Elias ang kakaibang presensya ni Hilda. May mga tanong siyang hindi matukoy kung dapat bang tanungin o sarilinin na lang. Isang albularya na tila hindi ordinaryo. Paanong mas mabilis ang epekto ng kanyang gamot kaysa sa mga antibiotic na bitbit ng siyensya? At bakit tila ba may hiwaga sa bawat kilos nito? Sa sumunod na mga araw, patuloy ang konsultasyon sa kanyang klinika. Ngunit napansin niyang kumakaunti ang mga pasyente. Kapag malala ang kaso, direkta na silang pumupunta kay Hilda. Sa simula, nainis siya. Naramdaman niyang tila hindi siya pinaniniwalaan, tila walang silbi ang lahat ng taon sa medisina. Ngunit sa halip na mainis, pinili niyang intindihin. Nais niyang makilala ang babaeng tinatawag nilang tagapagligtas ng baryo. Isang hapon, nagpasya siyang puntahan si Hilda. Bitbit ang ilang gamot at medical kit, tinahak niya ang masukal na daan patungo sa silangang bahagi ng baryo. Doon siya nakatira, sa gilid ng kagubatan, sabi ng isang matandang babae. Hindi basta-basta pumupunta ang tao roon. Kailangan mong lumapit ng may respeto. Habang lumalakad si Elias, dama niya ang malamig na simoy ng hangin kahit tirik ang araw. May mga damong tila bumubulong sa bawat hakbang niya. Maya-maya pa'y nasilayan niya ang isang maliit na kubo na may paligid na puro halamang gamot. May mga bote ng langis na nakasabit sa bintana at mga tuyong dahon na nakatali sa bubungan. Sa harap ng kubo, nakaupo si Hilda, nakatingin sa malayo, tila hinihintay na siya ay dumating. Magandang hapon, bati ni Elias, magalang at maingat. Ako po si Elias. Gusto ko po sanang makipagkilala at matuto. Dahan-dahang tumingin si Hilda. Walang ngiti. Hindi lahat ng gustong matuto ay handang makinig, doktor. Karamihan, dumarating para manghusga. Umupo si Elias sa isang lumang upuang kahoy. Aaminin ko pong ganon ang una kong iniisip. Pero pagkatapos ng nakita ko, gusto ko pong malaman kung paano nyo nagagawa ang mga bagay na yon. Hindi po ako kontra sa inyo. Tahimik si Hilda ng ilang minuto. Tila iniisip kung totoo ba ang sinasabi ng lalaki. Sa huli, tumayo siya at kumuha ng isang garapon. Inumin mo ito, Anya, habang inaabot ang garapon ng mapait na tsaa. Tinikman ito ni Elias, mapakla, parang may halong abo. Ngunit hindi siya nagreklamo. Ano po ito? Dahon ng makabuhay, balat ng sanga ng aligbangon, at mutyang bato mula sa ilog. Nakakatulong yan para luminaw ang paningin, hindi lang mata, kundi pati kalooban. Napahanga si Elias. Alam niyang may scientific basis ang ilan sa mga halamang binanggit. Ngunit ang mutya. Doon siya nayanig. Totoo po ba talagang may mutya? Tanong niya. Kung hindi totoo, hindi sana nabuhay ang batang iyon nung gabing iyon, sagot ni Hilda. May mga bagay sa mundong hindi kayang ipaliwanag ng libro, doktor. At hindi porket hindi mo kayang ipaliwanag, ay hindi na totoo. Doon nagsimulang humanga si Elias. Hindi dahil sa mahika, kundi sa matibay na paninindigan ni Hilda. May lalim ang kanyang pananalita, at may bigat ang kanyang paniniwala. Hindi siya basta tagasunod ng pamahiin, isa siyang tagapag-ingat ng sinaunang kaalaman. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, napansin ni Elias ang mga pilat sa braso ni Hilda. Napagkamalan kang aswang, tanong niya, medyo pabiro. Tumawa si Hilda, ngunit may pait sa ngiti. Hindi ako aswang. Pero ako ang inaasahan ng mga tao para labanan sila.
Hindi madaling maging albularya sa ganitong lugar, doktor. Tuwing may nawawala, ako ang tinatawag. Tuwing may sugat na hindi gumagaling, ako ang binubuntunan ng tanong. Minsan, kahit ako mismo ang muntik ng mamatay. May lungkot sa boses ni Hilda. Ngunit sa kabila nito, ramdam ni Elias ang tapang sa kanyang puso. Kaya't naisip niyang gawin ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa, mag-alok ng pakikipagtulungan. Kung papayag po kayo, gusto ko pong samahan kayo sa mga paglalapat niyo ng lunas. Maaari po akong mag-obserba o tumulong kung kailan kailangan. Tiningnan siya ni Hilda, saglit na nag-isip. Hindi ito simpleng daan, doktor. Kapag pumasok ka sa mundong ito, hindi mo na basta mababalikan ang dati mong mundo. Handa akong matuto. Hindi ko layuning baguhin ang ginagawa mo. Gusto ko lang maunawaan kung paano tayo pwedeng magtulungan. Hindi natin kailangang maging magkaaway, di ba? Sa unang pagkakataon, umiti si Hilda. Hindi mapagkunwari kundi totoo. Sige, doktor. Bukas ng gabi may kailangan tayong bisitahin. Saka mo malalaman kung hanggang saan ang kaya mong unawain. Habang naglalakad pa uwi si Elias, hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi lang simpleng misyon ng medisina ang pinasok niya. Parang mas malalim pa roon. Isang mundong may dilim, hiwaga, at isang dalagang albularya na sa hindi maipaliwanag na paraan, unti-unti niyang hinahangaan. Nagising si Elias ng madaling araw sa tunog ng mga huni ng ibon at tila mahihinang pag-ungol sa di kalayuan. Nang silipin niya ang paligid ng kanyang silid, wala namang tao. Subalit tila may kakaibang presensya sa hangin, parang may mata na nakamasid, sumusuri. Mula noong gabing kinausap siya ni Hilda at tinanggap ang alok nitong sumama sa paglalapat ng lunas, pakiramdam niya'y unti-unting nagbabago ang kanyang pagkatao. Hindi lang ang pananaw niya sa medisina, kundi pati ang pagtanggap niya sa posibilidad ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Kinagabihan, sinalubong siya ni Hilda sa harap ng kanyang kubo. May dala itong sulo at isang maliit na bayong. Tara na, maikli nitong sambit. Tahimik silang naglakad papasok sa masukal na bahagi ng kabubatan. Habang binabaybay nila ang madilim na daan, nagsimula nang magsalita si Hilda. Alam mo bang hindi basta baryo ang Malasik? Matagal na itong bantayan ng liwanag at dilim. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang pok na ito ay tahanan ng mga nilalang na hindi mo matatagpuan sa mga libro. Hindi agad umimik si Elias. Pinakinggan niya ang bawat salita, pilit iniugnay sa anumang paliwanag na alam niya. Ngunit habang lumalalim sila sa gubat, lalo niyang nararamdaman na hindi ito ordinaryong lugar. Nasa ilalim tayo ngayon ng hangganan, patuloy ni Hilda. Ito ang tinatawag naming sapot. Dito nagsisimula ang lugar ng mga nilalang ng gabi. Lahat ng aswang na umaaligid sa baryo, dito sila dumaraan. At ako ang tagapangalaga ng pinto. Napahinto si Elias. Ibig mong sabihin may daan talaga papunta sa mundo nila. Tumango si Hilda. At mayong gabi may babala ang mga ninuno. May gumagalang bagong nilalang sa kabubatan, mas matapang, mas matalino, at mas mabagsik kaysa sa mga dati. Itinaas ni Hilda ang kamay at mula sa bayong ay inilabas ang isang maliit na mutya, tila bato, kulay itim ngunit may kislap sa gitna. Ito ang pamana sa akin ng aking ina at ng ina niya bago siya. Ito ang dahilan kung bakit ko sila nakikita. Kung bakit ko sila nalalabanan. Hinawakan ni Elias ang mutya, at sa sandaling iyon, tila may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Parang may dumaan sa loob ng kanyang isipan, mga imahe ng itim na nilalang, mga matang pula, mga halakhak na parang mula sa hukay. Napakapit siya sa dibdib, nanginginig. Pasensya na, sabi ni Hilda habang muling itinatago ang mutya. Hindi pa sanay ang katawan mo. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan, ang baryo ay nasa gitna ng giyera. Matagal na itong tinatabingan ng katahimikan, pero unti-unti na itong nababasag. Napatingin si Elias kay Hilda. Sa kanyang hitsura, hindi mo akalain na sa murang edad ay pasan-pasan niya ang ganitong responsibilidad. Dalagang tila hindi pa 30 taon, ngunit may matang puno ng karanasan. Nais niyang tanungin kung bakit siya ang napili, ngunit alam niyang hindi pa iyon ang tamang oras. Maya-maya, narinig nila ang sigaw mula sa di kalayuan, isang matandang babae ang bumagsak sa labas ng kanyang kubo. Dali-daling nilapitan ni Hilda at Elias ang matanda. Putla ang balat nito at may malalim na sugat sa tagiliran. Aswang, bulong ng matanda. May bago hindi siya tulad ng dati.
Agad na kumuha si Hilda ng langis mula sa kanyang bayong at pinahiran ang sugat. Si Elias naman ay mabilis na binuksan ang kanyang kit at nagturok ng antibiotic. Habang ginagawa ito, tumingin si Hilda sa kanya. Ganito ang gusto kong makita, doktor. Ang pagkakaisa ng agham at sinaunang kaalaman. Hindi ako laban sa medisina. Pero may mga sugat na hindi lang laman ang apektado, may kasamang kaluluwa. Matapos gamutin ang matanda, umupo sila sa gilid ng kubo. Doon nagsimula ang mas personal na pagbubukas ni Hilda. Naiinggit ako sa'yo, mahina niyang sambit. Bakit? Tanong ni Elias. Dahil lumaki ka sa mundong may katiyakan. Lahat may paliwanag. Kami rito, natutong mamuhay sa pagitan ng liwanag at anino. Hindi mo alam kung kailan ka dadalawin ng dilim. Hindi mo alam kung mabubuhay ka pa kinabukasan. Tahimik si Elias. Gusto niyang sabihin kahit sa lungsod ay may dilim din, pero iba ang dilim na sinasabi ni Hilda. Ito ay literal, may matutulis na ngipin at mga matang sumisilip mula sa likod ng anihan tuwing gabi. Sa puntong iyon, naramdaman niyang hindi na lang siya basta bisita sa baryo. Bahagi na siya ng naratibong pilit itinatago ng mga ninuno. At mas lalo siyang nahulog sa hiwagang bumabalot kay Hilda. Hindi lamang ito damdaming romantiko, ito ay paghanga, respeto, at isang matinding pagnanais na maging kabahagi ng laban. Pagbalik nila sa klinika, may iniabot si Hilda kay Elias, isang balot na dahon na may lamang pulbos. Ano to? Tanong niya. Panangga, sagot ni Hilda. Kapag sumapit ang dilim at dumating ang bagong panganib, isaboy mo yan sa paligid. Hindi ka kayang pasukin. Tumango si Elias. Salamat. Pero Hilda, ano? Bakit mo ako pinagkakatiwalaan? Saglit siyang natigilan. Dahil hindi ka tumakbo nung nakita mo ang mutya. Hindi ka nagtago nung nakita mo ang sugat. At higit sa lahat dahil may puso kang hindi sarado sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. At doon tuluyang nabuo ang pagkakaunawaan sa pagitan ng doktor at albularya, dalawang nilalang na magkaibang mundo, ngunit pinagtutulungan ng kapalaran upang labanan ang dilim na gumagapang palapit. Lumipas ang ilang araw mula nang masaksihan ni Elias ang sugatang matanda at ang pag-amin ni Hilda tungkol sa hangganan ng sapot. Bagamat araw pa lang, ramdam na ng buong baryo ang bigat ng nalalapit na panganib. Ang mga pinto'y mas maagang isinara, ang mga ilawan sa lansangan ay mas marami kaysa dati. Ang mga hayop ay nagiging mailap at ang mga batay hindi na pinapayagang maglaro sa labas. Pero sa gitna ng takot, mas naging malapit ang ugnayan nina Elias at Hilda. Tuwing hapon, sabay silang nag-ikot sa baryo, si Elias bitbit ang kanyang stethoscope at gamot, si Hilda naman ang kanyang mga halamang gamot at mutya. Sa unay nag-aalangan pa ang mga residente, ngunit unti-unti nilang nakita ang bisa ng kanilang pagtutulungan. Isang bagay na dati imposible, isang albularya at doktor sa iisang layunin. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang gabi na kinatatakutan ng lahat. Eksaktong 11:00 ng gabi, habang nagbabantay si Elias sa klinika, biglang napundi ang lahat ng ilaw. Kasunod nito'y ang matinis na sigaw ng isang lalaki mula sa hilagang bahagi ng baryo. Agad niyang kinuha ang panangga na iniwan ni Hilda at isinaboy ito sa harap ng pinto. Kinuha rin niya ang lampara at pinakiramdaman ang paligid. Sa dilim, may naririnig siyang pagkaluskos sa bubong, mabigat, parang may tumatakbo o gumagapang. Ilang segundo lang, pumasok si Hilda, pawisan at may dalang buntot ng nigo na may langis. Wala sa baryo yung nilalang. Narito siya para sa'yo. Napakunot ang noo ni Elias. Para sa akin. Tumango si Hilda. Hindi lahat ng nilalang ng dilim ay basta sumusugod. Ang ilan pumipili ng kalaban. At alam nilang bago ka dito. Bagong enerhiya. Bagong dugo. Napalingon si Elias sa kisam nang biglang may bumagsak mula sa itaas, isang itim na nilalang, mahaba ang mga kuko, pulang-pula ang mata, at may bungangang tila kayang lamunin ang buong braso. Agad na itinapon ni Hilda ang langis sa sahig at sinindihan. Ang apoy ay bumalot sa paligid, at ang nilalang ay napaatras, umuungol sa galit. Hindi pa yan ang pinakamatindi, bulong ni Hilda. Tagasubok lang yan. Tinitingnan kung matatakot tayo. Kung urong tayo. Hindi nagdalawang isip si Elias. Kinuha niya ang isang siringsa ng tranquilizer at inihagis ito sa nilalang. Tumama ito sa balikat nito ngunit hindi man lang natinag. Imbes ay lalong uminit ang mga mata nito, parang nasaktan pero hindi nasugatan.
Tumingin ito kay Elias, umisi, at biglang lumipad pataas sa kisame, sabay naglaho. Pagkalipas ng katahimikan, bumalik ang liwanag sa baryo. Isa-isa nang lumabas ang mga tao, may halong takot at pagtataka. Aswang bulong ng marami. Bumalik na nga talaga sila, kinabukasan, nagtipon ang matatanda sa ilalim ng punong balete, ang lugar kung saan ginaganap ang mga pagpupulong sa panahon ng matinding krisis. Tinawag si Hilda at si Elias. Hindi natin sila kayang labanan kung hiwa-hiwalay tayo, wika ni Mang Orko, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Pero ngayon may bagong pag-asa. Si Hilda at ang doktor. Panahon na para magsanib ang lumang kaalaman at bagong agham. Dito'y tinanong si Elias, Doktor, kaya mo bang lumaban sa dilim kahit hindi mo ito lubos na nauunawaan? Saglit siyang tumingin kay Hilda, at sa kanyang mga mata ay nakita niya ang tiwala, tapang, at pag-asang matagal nang hindi nararamdaman ng mga taga-baryo. Tumango siya. Hindi ko man nauunawaan ang lahat, pero naiintindihan ko ang takot ng mga tao. At hindi ako papayag na muli silang mawalan ng pag-asa. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit may isa sa kanilang tumutol. Paano kung isa sa inyo ay hindi totoo? Paano kung ang aswang ay nasa loob na ng baryo at nagpapanggap lang? Tahimik ang lahat. Si Hilda ay tahimik lang pero marahang nagsalita. Kung ako ang kanilang tinutukoy, hayaan niyong patunayan ko ang sarili ko sa laban. Ngunit hindi sa salita kundi sa gawa. Mula noon, nagsimula ang gabi-gabing pagbabantay sa sapot. Si Elias at Hilda ang naging leader ng pangkat. Itinuro ni Hilda kay Elias ang mga palatandaan ng paglapit ng mga nilalang, ang amoy ng nabubulok na laman, ang panlalamig ng hangin, at ang biglang pagkawala ng mga insekto sa paligid. Kapag naramdaman ang mga ito, kailangan nilang maghanda, pisikal at espiritual. Sa isang gabi ng tag-ulan, habang sila'y nakabantay, nagtanong si Elias, bakit hindi ka umalis dito? Sa dami ng panganib, hindi mo ba naisip na lumayo? Tumingin si Hilda sa ulan. Dahil hindi ako pinili ng baryo. Pinili ko ito. At hanggat nandito ako, hindi ako alis. Baryong ito ang pamilya ko, at ang mga tao dito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Walang nasabi si Elias. Ngunit sa puso niya, lalo siyang humanga. Hindi lang bilang tagapaglaban ng dilim si Hilda, isa siyang simbolo ng pag-asa, ng paninindigan, at ng tapang. At sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unti niyang tinanggap na may damdaming sumisibol, hindi lang paghanga, kundi tunay na pagkakagusto. Ngunit alam niyang sa mundong ito, ang pag-ibig ay hindi laging ligtas. Sapagkat sa bawat tibok ng puso, may panganib na kailangang kaharapin. At sa bawat halakhak ng gabi, may nilalang na handang pumatay upang pigilan ang kanilang pagkakaisa. Mula nang magsimula ang gabi-gabing pagbabantay sa sapot, mas lalong naging malapit si Elias kay Hilda. Hindi lang dahil sa iisang layunin nila sa baryo, kundi dahil sa damdaming hindi na nila maitanggi sa isa't isa. Sa bawat katahimikan sa pagitan ng panganib, sa bawat pagtanaw sa bituin, habang nakaupo sa bangko ng albularya, unti-unting umuusbong ang isang damdaming matagal nang pinipigilan ni Elias, pag-ibig. Isang gabi, habang binabasa ni Elias ang isang lumang journal na iniwan sa kanya ni Hilda tungkol sa mga sinaunang aswang at tagapagbantay ng mutya, bigla itong dumating. Basa ang buhok at may sugat sa balikat. Anong nangyari sa'yo? Tarantang tanong ni Elias. Naabutan ako ng anino sa kabubatan, tugon ni Hilda. Isinugod ko na palabas. Hindi pa sila handang umatake. Ngunit sinusubok nila ang ating lakas. Agad siyang nilapatan ni Elias ng first aid. Habang nililinis ang sugat, hindi niya maiwasang mapatingin sa mata ng dalaga. Wala doon ang takot, kundi determinasyon. Ngunit may naaninag siyang panghihina, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban, Hilda, mahinang sambit ni Elias. Narito ako. Palagi. Sandaling nagtagpo ang kanilang paningin, at sa unang pagkakataon, inihilig ni Hilda ang ulo sa kanyang balikat. Tahimik. Walang salita. Ngunit damang-dama ang init ng tiwala at lambing. Sa kabila ng panganib na nagkukubli sa bawat anino, nahanap nila ang katahimikan sa isa't isa. Mula noon, mas naging bukas sila. Hindi pa man nila tahasang sinasabi, alam nilang may namamagitan sa kanila, isang damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Isang gabi, habang nag-ikot sa paligid ng hangganan, tinanong ni Elias si Hilda, may naiisip ka bang posibilidad na kapag natapos na ang lahat ng ito, tayo'y maaaring magsimula? Napangiti si Hilda, ngunit malungkot.
Elias, hindi ako tulad ng ibang babae. Ang mundong ginagalawan ko'y hindi para sa isang tahimik na buhay. Araw-araw kong kaharap ang dilim. At habang hawak ko ang mutya, ako'y may tungkuling kailangang gampanan. Alam ko. Pero tao ka rin. May puso. Karapatan mong mahalin at mahalin pabalik, sagot ni Elias. Tahimik si Hilda. Ang gabi tahimik din maliban sa huni ng mga kuliglig. Hanggang sa biglang may umalingaw-ngaw na iyak mula sa kanlurang bahagi ng baryo. Pareho silang napatayo, agaran ang galaw, ngunit bago pa sila tumakbo, hinawakan ni Hilda ang kamay ni Elias. Ano man ang mangyari, tandaan mo, ang nararamdaman natin ay totoo. Ngunit kailangan nating iligtas ang mas marami bago ang sarili. Tumango si Elias. Bitbit ang kanilang mga kagamitan, tumakbo sila papunta sa pinanggalingan ng iyak. Isang buntis na babae ang nakaupo sa lupa, umiiyak at nanginginig. May makakapal na kalmot sa kanyang tiyan. Ayaw nila ng bagong buhay, iyak nito. Ayaw nilang may isisilang na liwanag sa baryo, agad na lumapit si Elias upang gamutin ang sugat, habang si Hilda naman ay naglabas ng mutya at ikinumpas ito sa hangin. Muli na namang lumamig ang paligid. Tila may mga matang nakatingin mula sa dilim. Papalapit na sila, bulong ni Hilda. Ito na ang simula ng malaking pagsubok. Nang ligtas na ang babae, agad nilang iniuwi sa kubo ni Hilda. Habang nagpapahinga ito, lumapit si Elias sa dalaga. Handa ka bang isugal ang lahat para sa mga taong ito? Lagi kong sinasabi sa sarili kong kaya ko. Pero ngayong kasama na kita, mas mahirap na ang magdesisyong lumaban. Dahil alam kong maaaring mawala ka, sagot ni Hilda. Hindi mo ako mawawala, bulong ni Elias, habang marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangang saluhin ang lahat mag-isa. Tumango si Hilda, at sa mga gabing sumunod, magkasama nilang binuo ang plano para sa inaasahang malawakang pag-atake. Hindi lang basta paghahanda sa pisikal, kailangan nilang maging matatag din sa damdamin. Dahil alam nilang hindi lahat ay mananatiling buo pagkatapos ng laban. Habang lumalalim ang gabi, minsan ay magkatabi lang silang nakaupo sa ilalim ng buwan, nakikinig sa katahimikan ng paligid. Elias, tanong ni Hilda, kung sakaling mawala ako, ipagpapatuloy mo ba ang laban na ito? Walang mawawala, mariing sagot ng doktor. Dahil hanggat nabubuhay ako, hindi ko hahayaang mawala ka. At doon, sa gitna ng takot, dilim at panganib, pinagtibay ng pag-ibig ang dalawang nilalang na magkaibang mundo. Hindi nila alam kung kailan babagsak ang unos, ngunit sigurado silang hindi sila nag-iisa. Sa mundong kay bilis ng pagbabago, tanging damdamin lang ang nagbibigay saysay sa laban. At sa bawat hakbang nila, isang panata ang bumubuo na sa dulo ng dilim, hahanap sila ng liwanag. Magkasama. Mabilis ang mga sumunod na araw. Sa bawat dapit-hapon, pakiramdam ni Elias ay humihigpit ang paligid, parang unti-unting pinapalibutan ng isang hindi nakikitang puwersa ang baryo. Sa tulong ni Hilda at ng ilang matatandang nakakaalam ng lihim ng sapot, nagtayo sila ng mga panibagong proteksyon, banal na linya ng asin, mga agimat na inilagay sa paligid, at dasal na paulit-ulit na binibigkas bago ang dilim. Ngunit kahit nagaano pa sila kahanda, hindi nila inaasahan ang bilis ng galaw ng kaaway. Isang madaling araw, habang tahimik ang paligid, may matandang lalaki na tumatakbo sa gitna ng baryo. May dugo sa kanyang damit at nang makarating ito sa bahay ni Hilda, ay halos hindi na ito makahinga. Sila'y narito na mula sa ilalim ng lupa, may mga mata silang pulang-pula, humihila sila ng kaluluwa habang gising pa ang katawan. Agad na sinalubong ito ni Hilda at Elias. Pinagaling ang sugat at pinainom ng tubig. Ngunit bago pa man ito muling makapagsalita, napuno ng sigawan ang baryo. Tinamaan ang bahay ni Mang Gregorio. Tumakbo sina Hilda at Elias kasama ang ilang taga-baryo. Pagdating nila roon, winasak na ang harapan ng bahay. Wala na si Mang Gregorio, ngunit may isang marka sa lupa, isang hugis bilog na parang mata, na may 3 kuko sa paligid. Pareho silang natigilan. Hindi ito gawa ng normal na aswang, bulong ni Hilda. Ito ang mga sinaunang nilalang, mga bantay lubid. Sila ang tagahatak ng kaluluwa para sa kanilang Panginoong itim. Kinilabutan si Elias. Hindi ba't matagal nang pinaniniwala ang kwento lang ang mga bantay lubid? Nang may mutya sa isang baryo, hindi kwento ang kasunod, katotohanan ang bumubulwak mula sa kailaliman. Gabi-gabi ng simula noon ay may nawawalang 1 o 2 tao. Minsan matanda, minsan bata. Laging walang iniwang bakas kundi ang marka ng 3 kuko at isang bilog sa lupa.
Umabot sa punto na ayaw nang lumabas ng mga tao kapag lubog na ang araw. Laging may kandila sa bawat bintana at dasal ang bumabalot sa hangin. Ngunit isang gabi may hindi inaasahan si Elias. Habang inaayos ang mga halamang gamot sa labas ng bahay ni Hilda, may narinig siyang boses. Mababa, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ka kabilang dito, Elias, bumalik ka sa inyong mundo, napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ngunit ang pakiramdam niya, parang may nakatingin sa kanya sa mismong mga ugat ng lupa. Dumapa siya at nilapat ang palad sa lupa, mainit ito. Agad siyang pumasok sa loob at sinabi kay Hilda ang kanyang naramdaman. Hindi lang basta aswang ang kaharap natin. Parang may mas malalim na puwersang gumigising. Tumango si Hilda. Napapanahon na, Elias. Kailangang bumaba tayo sa kuweba sa likod ng sapot. Doon sila nagpapalakas. Doon rin nakatago ang bahagi ng mutyang ninanakaw nila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elias. Ang mutya ay isa, ngunit noong panahon ng unang tagapagbantay, hinati ito sa 3 bahagi. Isa ang nasa akin. Ang ikalaway nawawala. Ngunit ang ikatlo nasa kailaliman, inangkin ng dilim. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, kasama si Tandang Pilar at ilang tagapagtanggol ng baryo, nagtungo sila sa kuweba sa likod ng sapot. Mabato, madilim at may amoy ng lumang dugo. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Elias ay tila binabalatan ang kanyang laman ng malamig na hangin. Mag-ingat! Dito'y hindi lang mata ang kailangang alerto. Kailangan mo ring protektahan ang iyong isip, paalala ni Hilda. Sa kalaliman ng kuweba, tumambad sa kanila ang isang silid na may itim na dambana. Sa gitna, may lumulutang na pulang bato, hindi kasing liwanag ng mutya ni Hilda, ngunit damang-dama ang lakas nito. Biglang may sumigaw mula sa dilim. Dayo! Hindi kayo karapat-dapat sa apoy ng lupa. Isang nilalang na may balat na parang abo, matay parang apoy, at mga kukoy singhaba ng kutsilyo ang lumitaw mula sa anino. Hindi ito basta-bastang aswang. Isa itong tagasilong, ang bantay ng ikatlong mutya. Agad na tumindig si Hilda, bitbit ang kanyang mutya. Hindi ako natatakot sa iyo. Ako'y tagapagmana ng liwanag, tagapagbantay ng mutya ng kagalingan. Nagtagisan sila ng lakas. Kumislap ang liwanag mula sa mutya ni Hilda, sumabog ang anino ng nilalang. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, sumigaw ito ng sumpa, kung kunin niyo ang mutya babaha ng dugo sa ibabaw. Ang mga nilikha ng gabi hindi na matutulog muli. Kahit may kaba, kinuha ni Hilda ang pulang bahagi ng mutya. Pinag-isa niya ito sa hawak niya, at saglit na kumislap ang buong kuweba, tila isang puting araw sa ilalim ng lupa. Nang makalabas sila, tahimik ang baryo. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Habang nakaupo sila sa gilid ng ilog kinagabihan, pinanood nilang magkasama ang mutyang pinagbuklod. 2 na lang, bulong ni Hilda. Kapag nahanap natin ang huling bahagi, maaari na nating tapusin ito. Pero habang naghahanap tayo, tuloy ang panganib, sagot ni Elias. Tumingin si Hilda sa kanya. Handa ka bang lumaban hanggang sa dulo? Tumango si Elias. Sa'yo. Sa mutya. Sa baryong ito. Sa pagmamahal ko. At sa gabing iyon, habang nakayakap sila sa gitna ng katahimikan, hindi nila alam na ang mga anino'y papalapit na muli. Mas matatalim, mas madidilim, at mas gutom sa liwanag. Lumipas ang ilang araw mula sa pagkakabuo ng 2 bahagi ng mutya. Bagamat pansamantalang humupa ang mga pag-atake ng mga nilalang ng dilim, alam ni Hilda at Elias na hindi ito katapusan, ito'y isang tahimik na bagyo bago ang tunay na pagbugso ng kadiliman. Sa mga panaginip ni Hilda, paulit-ulit niyang nakikita ang imahe ng isang matandang babae sa gitna ng gubat. Bitbit nito ang isang latang bakal na may ukit ng 3 buwan, at sa loob ay may isang makinang na kristal, ang huling bahagi ng mutya. Ang huling bahagi nasa taong nagtatago sa mga aninong matagal ng pinagtatabuyan, bulong ni Hilda habang inilalarawan kay Elias ang kanyang panaginip. Kung ganun, sagot ni Elias, kailangan nating bumalik sa lugar na matagal nang nilalampasan ng mga tao, ang gubat ng ulila. Ang gubat ng ulila ay isang lugar na kinatatakutan ng marami. Walang nagtangkang tumira doon, at kung mayroon mang naglalakbay patungo roon, kadalas ay hindi na nakakabalik. Ngunit walang puwersa ng takot ang makapipigil sa 2 pusong pursigidong buuin ang mutya upang tuldukan ang panganib na bumabalot sa baryo. Matapos magpaalam sa mga taga-baryo at magbilin ng mga pananggalang,
tumulak sina Elias at Hilda patungo sa hilagang bahagi ng kabundukan, kung saan naroon ang gubat ng ulila. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad, nararamdaman nilang tila napipiga ang hangin, walang huni ng ibon, walang lagaslas ng hangin sa dahon. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Maya-maya pa'y may narinig silang malalim na tinig na tila hindi sa isang tao nang gagaling, mga tagapagdala ng liwanag, bakit kayo narito sa lugar ng mga pinagsawalang bahala? Huminto sila sa gitna ng madilim na daanan. Mula sa mga puno'y lumitaw ang anyo ng isang matandang babae, kulubot ang balat, nakasuot ng telang itim na may bordang pilak. Ang kanyang mga matay tila sabay na malungkot at matalim. Ako si Luningning, ang bantay ng huling mutya. Tumingin si Hilda sa kanya, sabay abot ng pinagsamang dalawang bahagi ng mutya. Kami hindi para agawin ito. Kami narito upang buuin ang liwanag, upang wakasan ang lagim na sumusubok pumatay sa aming mundo. Tumingin si Luningning kay Elias. May puso kang hindi dito isinilang. Ngunit ang tibok mo'y nakatuon sa lupain ito. Iyan ang kabayaran. Nagkatinginan sina Elias at Hilda. Ano nang ibig niyong sabihin? Tanong ni Elias. Upang buuin ang huling mutya, kailangang ang isa sa inyo'y maging ganap na bantay. Isuko ang dating pagkatao, ang dating mundo. Ikaw, Elias, handa ka bang manatili dito magpakailanman, hindi na makabalik sa lungsod, hindi na maibalik ang buhay na iniwan mo? Sandaling natahimik si Elias. Nasa kanyang harapan ang lahat, ang landas ng siyensya, ang karerang hinangad niya, ang tahimik na buhay. Ngunit sa piling ni Hilda, sa baryong ito, sa paniniwalang dati hindi niya kinikilala, natagpuan niya ang kanyang tunay na layunin. Kung ito ang kailangan upang matuldukan ang kasamaan, kung ito ang paraan upang makapiling si Hilda. Isinusuko ko ang lahat. Ako'y magiging bantay. Napangiti si Luningning at lumapit kay Elias. Mula sa kanyang latang bakal, kinuha niya ang huling bahagi ng mutya, isang kulay berdeng kristal na tila buhay, sumasayaw ang ilaw sa loob nito. Ipinatong niya ito sa mga palad ni Elias. Buo na ang mutya. Ngunit tandaan, sa bawat liwanag, may aninong magtatangkang sumira. Bigla, yumanig ang paligid. Umalon ang lupa, at mula sa hilagang bahagi ng gubat, lumitaw ang isang dambuhalang anino, matangkad, may mga sungay, at mata nitong pulang-pula. Ito ang alagad ng walang aninag, ang huling tagapagtanggol ng dilim. Ito'y dating albularyo na nilamon ng inggit, galit, at kapangyarihang hindi niya naunawaan. Naglabas ng kakaibang tunog ang nilalang, isang alingawngaw na tila gumugulo sa isip ng mga nakaririnig. Napaluhod si Elias, ngunit agad siyang tinulungan ni Hilda. Huwag kang bibitaw, Elias. Nasa iyo ang lakas ng mutya. Hinawakan ni Elias ang tatlong bahagi ng mutya at itinaas ito. Kumikinang ito ng puti, bughaw, at berde, liwanag ng katawan, isipan, at kaluluwa. Tinamaan ng liwanag ang nilalang at nagsimulang sumigaw ito sa sakit. Ngunit lumaban ito pabalik, ibinato ang lakas nito kay Elias. Naglagablab ang paligid. Tumumba si Elias. Elias! Niyakap siya ni Hilda. Ngunit sa pagdampi ng luha niya sa mutya, nagsanib ang damdamin ng dalawa. Muling lumakas ang liwanag, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito liwanag ng mutya, ito ay liwanag ng pagmamahal, sakripisyo, at paniniwala. Nawasak ang nilalang. Kumalma ang paligid. Tumigil ang pagyanig. Bumalik si Luningning. Natapos ang isa sa mga siglong sumpa. Ngunit ang mutya ay hindi lamang tagapagtanggol. Ito'y paalala na sa bawat pagkakataong pinipili ang kabutihan, muling sumisilang ang liwanag. Tumango si Hilda. Hinawakan niya ang kamay ni Elias. At ngayon, sabi ni Luningning, kayong dalawa na ang bagong tagapagbantay ng mutya. Mula sa mga anino, lumitaw ang mga albularyo ng nakaraan, pawang espiritu, na tila patotoo ng pag-apruba. Kumislap ang tatlong mutya, sa katuluyang nagsanib sa iisang liwanag. At sa gabing iyon, sa gitna ng gubat na dati takot ang bumabalot, isang bagong liwanag ang sumiklab. Pagkatapos ng labanan sa gubat ng ulila, unti-unting bumalik ang sigla sa paligid. Ang mga ibon ay muling nag-awitan, ang mga puno'y muling nag-uunlawan ng liwanag mula sa sinag ng araw. Sa gitna ng makapal na hamog, magkahawak kamay sina Hilda at Elias, pagod, ngunit buo. Sa kanilang mga palad ay ang nagsanib na mutya, isang buo at makinang na simbolo ng bagong pag-asa. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao na may luha sa mga mata, hawak-hawak ang mga anting-anting at palaspas.
Nag-iyakan ng ilan, ang iba na may yumakap kay Elias bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Ang dating banyaga, ang dating itinuturing na hindi kabilang, ay ngayon isang ganap na bahagi ng kanilang komunidad. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting naghilom ang mga sugat ng baryo, pisikal man o espiritual. Hindi na muling sumalakay ang mga nilalang ng dilim, at ang mga aswang na dati nanginibabaw sa gabi ay naglaho na lamang, waring nawalan ng lakas. Ang mga albularyo ay muling nagtipon sa ilalim ng gabay ni na Elias at Hilda upang magturo ng sinaunang karunungan sa mga kabataang nais matuto. Itinayo nila ang sentro ng mutya, isang simpleng gusaling gawa sa kahoy at bato, kung saan inilagak ang banal na mutya upang maging bantay ng bayan. Ngunit higit pa sa pisikal na proteksyon, naging sentro ito ng panibagong pagkakaisa at paniniwala. Isang gabi, habang nakaupo sa tuktok ng burol sina Elias at Hilda, pinagmasdan nila ang mga bituin. Tahimik ang paligid, malayo sa dati puno ng halinghing ng mga anino. Naalala mo nung una tayong nagkita, tanong ni Elias habang pinisil ang kamay ni Hilda. Akala ko isa ka lang sa mga tipikal na doktor na hindi naniniwala sa kwento ng matatanda, sagot ni Hilda sabay tawa. Akala ko rin isa ka lang sa mga misteryosong babae ng baryo. Pero ngayon alam kong ikaw ang liwanag sa gitna ng lahat ng dilim na di ko kailanman naunawaan. Nagkatitigan silang dalawa. Walang salita ang kailangang banggitin pa. Sa simpleng titig, naipasa ang damdamin, pagmamahalan, respeto, at pangakong hindi magmamaliw. Kinabukasan, ginanap ang araw ng pagtatalaga, isang bagong pista para sa bagong panahon. Dito, opisyal na kinilala si Elias bilang bantay ng mutya, at si Hilda naman bilang tagapagmana ng karunungan. Ang dating hindi tanggap at ang tagapagmana ng lihim ng baryo ay ngayon mga haligi ng bagong bukas. Nagbigay ng talumpati si Elias, sa siyensya ako unang naniwala, ngunit sa karunungan ng puso ako tunay na nagising. Ang lahat ng kaalaman ay walang saysay kung hindi ginagamit para sa kabutihan. Ang mutya ay hindi lamang galing sa kalikasan, ito ay bunga ng ating paniniwala sa isa't isa. Palakpakan. Sigawan ng suporta. Ngunit higit sa lahat, tahimik na pagyakap ng baryo sa bagong yugto ng kasaysayan nito. Hindi pa rin nawawala ang panganib. May mga bulong na sa mga liblib na puok, may bagong nilalang na nabubuo. Ngunit alam ng lahat, handa na sila. Hindi na sila alipin ng takot, kundi mga tagapagtanggol ng liwanag. Isang gabi, habang naglalakad sina Elias at Hilda sa tabing ilog, nakita nila ang isang batang babae na naglalaro sa tubig. Nilapitan nila ito. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Hilda. Mutya po, sagot ng bata habang nakangiti. Nagkatinginan sina Elias at Hilda. Sa mata ng batang iyon ay makikita ang kinabukasan, isang salinlahi na hindi na kailangang matakot sa dilim, kundi matutong magdala ng sariling liwanag. At sa huling pagkakataon, sa ilalim ng buwan, sabay na nagdasal sina Hilda at Elias, salamat sa mga pagsubok, sapagkat doon namin natagpuan ang aming tunay na layunin. Salamat sa dilim, sapagkat doon namin nakita ang tunay na liwanag. At ang baryo ay muling natulog, hindi na bilang isang lugar ng alamat at takot, kundi bilang isang tahanan ng pag-ibig, katotohanan, at pag-asa.